mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu, kaya't lihim nilang sinulsulan ang isang lalaki na nagsasabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin, at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral, ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian, ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan, sa utos mong mapang-akit ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili ako'y maging masunurin, sa batas mo ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ikatatlong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. At ang ating pong ebanghelyo ay mula kay San Juan. At ang ito pong episode po na ito ay kasunod noong ebanghelyo nung Friday, kung saan narinig po natin ang dakilang himala ng Panginoon ng pagpapakain ng napakaraming tao. Mula sa ilang tinapay at isda ay marami siyang napakain. At ito naman ngayon ang part 2. Dito sa part 2
Aba, dahil nasiyahan ang mga tao, ngayon sumusunod sila sa Kanya. Kaya't mabilisan at diretsahang sinabi sa kanila ng Panginoon, Amen, Amen, sinasabi ko sa inyo, sumusunod kayo hindi dahil nakita ninyo ang tanda o kung hindi dahil kayo ay napakain. Naku, tamang-tama po sa ating panahon. Sa isang linggo na lamang ay halalan na at ito ay kasagsagan, ika nga, ng mga pangangampanya. Ito'y mga panahon na dapat ay masusi nating sinusuri kung sino ang mga politikong siyang maglilingkod sa ating bayan at sa ating mga kapwa mamamayan. Ngunit ito rin po sa panahon ng kampanya, ang mga panahon ng maraming mga tinatawag nating paek-ek, no? Ika nga parang andyan yung mga song and dance, parang Dutch entertainment, showtime style. Nariyan din po yung mga pangakong napapako at mga kung ano-anong mga hindi malinis na mga jokes. O hindi po dapat sana sa ating kapanahunan na yan, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyanong Pilipino. Pero lalong-lalo na po ay panahon na po ng mga ayuda at pamimili ng boto. Mga kapatid, alam natin na ito ay luma at bulok na pamamaraan na dito sa ating bansa. Pero ewan ko ba bakit parang hindi pa rin tayo natututo? Parang mabilis pa rin po tayo, excuse the words, parang mabilis pa rin po tayong mauto ng mga paayuda o mga pabigay para lamang ligawan ang ating boto. Sana po ay hindi maging ganyan itong darating na halalan. Na bakit ko po na-mention yan? Dahil sa Ebanghelyo, diretsahan nga pong sinabi ng Panginoon, sumusunod lang naman kayo, hindi dahil nakita ninyo ang tunay na kahalagahan ni Jesus sa kanilang buhay, pero dahil sila ay napakain. No, isa pong paanyaya sa atin na suriin natin ang ating mga motibasyon, ang ating mga pangangailangan sa paglapit sa Panginoon. Hindi naman po masama na magdasal ng mga material na bagay na pangangailangan natin. Talaga naman po na may mga bagay sa buhay na hindi natin magagampanan o hindi natin makukuha ng saganang sariling atin. Bagkus, lumalapit tayo sa Panginoon dahil ang lahat ng ating tulong ay nagmumula sa Kanya. Ngunit po mga kapatid, alalahanin po natin na itong mga milagro na ginagawa ng ating Panginoon ay isang tanda. Hindi lamang sila para pakainin isang araw, kung hindi para dalhin sila, ihatid sila ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Di ba nga po may kasabihan, you give a person a fish and he eats a day. But you teach the person how to fish and he will eat a lifetime. Ganon din po, no? Kung minsanan lamang ang ating biyaya na hinahanap, mabilis din pong nawawala. Pero kung ating pagtutuunan ng pansin ang mga bagay na pangmatagalan, pangmalaliman at pangmagpasawalang hanggan, kagaya po ng ating pananampalataya sa Panginoon, no? Sigurado po na ang biyaya para sa atin ay hindi pang isang araw lamang, kung hindi pang magpasawalang hanggan. Nawa po Panginoon, tulad ng narinig natin dito, na ang paglapit natin sa Panginoon hindi lamang sa mga biyayang ating tinatanggap, ngunit dahil mismo sa Panginoon. Ang sentro ng ating buhay, ang sentro ng ating pananampalataya ay hindi kung ano ang ating nakukuha, nahuhut-hut sa langit, kung hindi kung ano si Kristo sa ating buhay. Yun po yung unang punto, pero magsasunod pa po dito na sinabi ng Panginoon. Suggestion niya, sabi niya, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira. Yun nga po yung mga eternal, lasting things sa ating buhay. Kagaya po ng pag-aayos ng ating pamumuhay Kristiyano, na kapag ganun po, ay ito po ang mga values and principle na siyang mamumutawi sa lahat ng ating pag-iisip, pagdedesisyon, pagsasalita at pamumuhay.
sana po mas mabigyan natin ng halaga yun. Hindi yung mga pang-isang araw lamang, hindi yung pang-ayuda lamang. At dito po, tinanong po ng mga tao, butit sila'y natauhan at sabi na, ano ang dapat naming gawin para masunod namin ang kalooban ng Diyos? Aba, napakaganda po niyan. Sana po'y ganyan din ang ating panalangin at hiling sa Panginoon. Ano po ang dapat kong gawin para ako po'y makasunod sa kalooban ng Diyos? Yun po ay pang-araw-araw, hindi po pang ngayon lamang, no, na dapat hinahanap natin palagi, Lord, may mga bagay na hindi ko nauunawaan, may mga bagay na nangyayari na hindi ko naman po plinano, may mga bagay na hindi ko po nakokontrol sa aking buhay. Ngunit higit sa lahat, sana po lahat ng aking ginagawa, lahat ng dumarating sa aking buhay ay naaayon sa iyong kalooban. Ang sagot po ng Panginoon, iisa lang naman at tila ba parang simple. Sabi niya, manalig kayo sa sinugo ng Diyos. At ang sinugo na yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda po ng ating awitin, Panginoon, ikaw ang aking yaman. Panginoon, ikaw ang aking buhay. Panginoon, ikaw ang lahat sa akin. Amen.